Sino yung may-ari ba talaga nung bahay na yon? Your Honor, hindi po kami aware kung sino po yung owner mismo, but we are... I will answer that. Ang may-ari po dati, Doris Magsaysay Ho. And you were there as what? Staff ng tenant. May tenant kasi si Doris Magsaysay Ho na sila nakatira, sila yung staff. So nung nabenta, existing pa yata yung lease contract, so hindi sila umaalis. Pero pinipilit silang umalis nung bagong owner. And allegedly, ang bagong owner is Martin Romualdez. Yun ang sinasabi. Yun ang sinasabi mo kanina? Yes. At referring to Diskaya? No, based on documents, yung bahay na ibenta sa isang corporation, Golden Peasant Holdings Corporation. Incidentally, the major stockholder also used to sit in the board of at least two corporations associated with the former speaker. Ito yung Benguet Corporation. I think mining yata ito. Yung isa may joint venture sa ABS-CBN. Dito yung pangalan. Romualdez something. And another one, I think Mark Ventures something. At saka treasurer siya doon sa yung media company owned by Romualdez, kasi Romualdez Media something na may joint venture sa ABS-CBN. So yun ang association. Thank you for the explanation, Mr. Chair. Oy. Alright, magandang araw mga pare. Ako nga pala si Paring RJ at welcome dito sa Paring RJ TV. Oy, namiss ko kayong lahat. Pagpasensyahan nyo na po ang aking boses at tayo may sakit pa nga sa panahong ito. At hindi tayo nakakapag-vlog mga pare dahil nga ang sama ng pakiramdam natin ay hilo tayo. Baka buntis tayo, no? Ang hirap pag may sakit talagang namang higa ka lang kung higa. Tapos ang iinit pa ng mga issue natin at hindi natin alam mo 'yon, hindi ko maatim na hindi magsalita. Hindi mag-vlog sa mga nangyayari dahil nga sobrang init ngayon. At eto nga si Senator Bong, dating Senator Bong Revilla ikukulong na, no? Ay, para mali yung title natin. Wait lang ha. Bakit mali ito? Nakita nyo yung tawag dito, yung intro natin na si Ping Lacson ay para ng siya na yung testigo di ba? Hindi na nagsasalita yung dalawa. Ang tanong ni Senator Marcoleta, yung question niya, para dun sa mga witnesses, yung mga nakatakip, yung dalawang babae. Pero, ang sumasagot, si Ping Lacson, siya ba ang witness? Bakit siya ang sumasagot? Witness yarn? Pero bago tayo mag-umpisa mga pare, please subscribe to my channel at huwag kakalimutan mag-share at mag-likes ng ating mga videos. Ganon din po, pakifollow ang SMNI DCAR 1026 at Banateros 2.0 at syempre ang Vox Populi, ang Boses ng Bayan, Paring RJ sa Facebook at Paring RJ Banateros sa TikTok. Maraming salamat at ito, palitan muna natin yung ating thumbnail. Mali pala yun. Yan. Oh, yeah. Senator Bong Revilla kulong, mastermind, balaya. Kasi ano bang konteksto na ito mga pare? Ito kasi yung dalawang si Alcantara at saka si Bernardo malaya pa rin. Although pinakulong na o kinuha na ng NBI yung mga sila Bryce Hernandez, yung iba pang nilang kasamang magsugal o money laundering o maghugas ng pera o laban ng pera dyan sa casino. Pero ito yung dalawang to, nagsaoli lang ng pera, absuelto na. At kung sino ang ituro nila, yun ang masasabi nating ginawa na nga na kinasuhan. At ito na nga, si Senator Bong Revilla ikukulong na nga. Ay nako, alam ko dyan sa may Payatas yata pero nire-request nila dito sa may Villamor, pero ewan ko kung ano na din yung desisyon. Inihintay pa daw yan. Pero kita nyo yung tapang ni Senator Bong Revilla. Talagang hindi inaatrasan yung mga, alam mo yun, yung mga akusasyon sa kanya. Although akusasyon pa lang to, pero talagang pagkalabas ng warrant, talagang pumunta siya mismo dun sa Sandigang Bayan para nga naman
Yun nga, yung unang-una, yung isa niya kasing kaso, pwedeng mag-bail yung Grab. Pero itong malversation, kung hindi ako nagkakamali, bawal daw ang mag-bail dito. Kaya, makukulong pa rin siya habang nililitis yung kanyang kaso. Tapos ang sinasabi naman ng iba ngayon na eto na naman, ito kasi mga abnormal na tanga-tanga na to. Iniisip nila, porkit nakakulong o nakulong nung mga nakaraan, okay na. Kumbaga, guilty na kagad. Hindi po ganun yan. Kumbaga, nakulong siya dati dahil ginipit. Hindi naman napatunayan. Korte naman na nag-release sa kanya na wala siyang, hindi naman napatunayan yung kaso sa kanya o yung binibintang sa kanya. Kaya siya nakalaya. Unlike dito, kay Castro, putang inang yan, si Castro, convicted talaga yan. Biruin mo, yung convicted na si Castro, malaya. Although kasi nga naman, yung kanyang conviction, pwede daw mag-bail. So, kaya nakalaya siya. Unlike dito kay dating Senator Bong Revilla at syempre kay Pastor Kibuloy, ganun din na unbailable yung kanilang mga binibintang sa kanila. Kaya hindi sila makalabas dyan sa kulungan. Kumbaga, nakadetain pa lang sila. Pero hindi ibig sabihin nun, porket nakulong o nakakulong kayo, guilty na kagad. Hindi po ganun yan. Sana maintindihan natin mga kababayan na hindi po ganun ang sistema ng ating batas sa Pilipinas. So, yung due process. Kumbaga may mga bailable na kaso at mga non-bailable na kaso. So hindi porket nakulong, guilty na kagad. Meron nga tayong nakausap dyan na PDL dyan sa may Pasig. Ano daw yung naalala nyo yung kaso ng kay Alice Guo. Meron mga nakasama dyan o may mga nadamay dyan na pinagdadakip din. Although acquitted naman daw sila, hindi naman daw sila guilty dun sa kaso na yon. Pero pinagbumulta sila ng 1.2 million kung hindi ako nagkakamali. Actually, matanda na yung nakausap namin. Ang sinasabi pa nga at umiiyak, Sir, matanda na ako. Tapos, hinihingian pa ako ng 1.2. Saan ko naman kukunin yun? Mahirap lang kami. Pero mo, sir, nagtitinda lang kami doon. Bigla na kami pinagdadakip. Ganyan yung mga nangyayari ngayon. Kumbaga, hindi lahat ng nakakulong, masasabi mo na may ginawang kasalanan. Kumbaga, yung iba, ginipit. Kagaya nga nito ni Pastor. Ang ating pastor na si Pastor Kibuloy, ginipit lang talaga ng gobyerno na to dahil nga nagsasalita laban sa kanila, nabubulgar yung mga katarantaduhan nila. O pinapatahimik. Meron pa nga ang isa, ito, ang magtataka ka si Senator Bong Revilla, natalo na nga. Kumbaga imposibleng, napaka mahihirap kasing isipin na natalo to basta-basta lang. Tapos nanalo yung dalawang dilawan, si Kiko at saka si Bam Aquino. Kung iisipin nyo, ito in-endorse ng Iglesia ni Cristo. Tapos meron pa siyang in-endorse din ni BP Sara. Hindi naman mapapagkaila, malakas pa rin to talaga sa Cavite. So magtataka ka na bigla siyang natalo, nalaglag. Bakit? Isa na pong dahilan dyan mga pare, yung hindi pagpirma ng kanyang pamilya doon sa impeachment ni BP Sara. Diba? Pansinin nyo, walang Revilla na pumirma doon sa impeachment ni BP Sara noon. So kahit na sabihin na natin tumakbo siya sa under Marcos administration, pwede pa rin maging tinik to si Senator Bong Revilla dyan sa Marcos. Although tahimik naman to, hindi naman to yung kagaya ng mga maiingay dyan. Pero siya ang easy target. Bakit? Bakit mga pare? Kasi isipin nyo, nakulong na siya noon. So, ang ingay ngayon yan, ang packaging nila is nakulong na nga dati, inulit pa rin ngayon. Which is hindi naman dapat yun ang isipin. Kasi ang nangyari diyan is acquitted siya. Hindi talaga siya napatunayang guilty. So ano yung sinasabi niyo inuulit? Bakit inuulit? Inuulit yung panggigipit sa kanya. Pero yung pagkakakulong niya, hindi yun masasabi natin na talagang guilty siya. Hindi. Acquitted niya di ba? So, laro-laro lang to ng gobyernong ito para masabi na may makulong. 'Di ba? Pero ang gusto nating makulong malaya pa rin at nagpapanggap na na tanga.
Diba? Isipin nyo naman yan. Oh, wala eh. Yan talagang sistema nila eh. Kumbaga, gumagawa sila ng panakip butas. Kagaya nga ng kay, eto, nalabas na naman nila to. Kay, Sino yung ay, mali. Mali. Ito pala. Ilabas na naman nila to. Ito yung ano, ito pag-usapan muna natin to. Ito yung kay, ito yung warrant of arrest ni Senator Revilla. Ang napapag-alaman o di umano, itong si Carl B. Miranda, kapatid nung abogado ni Bernardo sa DPWH, which is si Kevin Miranda. Kaya nagtataka tayo bakit ang bilis lumabas nitong warrant of arrest. Although, ewan ko kung paano nila ginawa yan, pero yung warrant of arrest, ang sobrang bilis. Kaya nagugulat tayo ngayon. Tapos eto pa, napag-alaman natin na magkapatid pala tong si Bernardo, ay yung abogado ni Bernardo at itong si yung nag-issue ng warrant of arrest kay Senator Bong Revilla. Naku po. Kaya halata nako. As eto pa isang diversion nila, ito FBI. Again, release most wanted list including Pastor Kibuloy. So, ito, lumabas to sa lahat ng media platform. Magtataka ka nga na, ano ba to? Ang tagal-tagal na nito. Lagi nyo na lang yan. Lagi na lang si Pastor ang pang ano nyo, pang panakip butas ninyo, no? Kasi si Romualdez, natuturo na doon sa Blue Ribbon hearing. So medyo nahihirapan na si Lacson na iligtas tong si si Romualdez. Natuturo na. Sa kanya papunta yung mga ebidensya Sa kanya papunta yung mga yung mga nangyayari Talagang doon ang punta sa mastermind. Actually, hindi nga siya mastermind. Yung mastermind nakaupo sa Malacanang So doon talaga papunta. Ang weird lang kasi ito nirelease ng FBI. Pero pinick up lahat ng mga ng mga tawag dito ng mga media platform pero yung post ni sino ba ta? Lebiste hinahayaan lang nila, hindi nila pinipick up. Kumbaga hindi nila pinag-uusapan. Yung mismong dapat pag-usapan, yung post ni Lebiste. Okay naman, may insertion lahat. Allocable. Merong allocable lahat. Tapos si Pastor na naman ang nila. Si Pastor na naman ang kanilang panakip butas. Ano ba yan? Wala bang iba? Although gumawa sila ng iba, si Senator Bong naman. Pero bakit laging si Pastor ang nyo? Pag nabubuko na kayo, pag malapit nang papunta sa inyo yung mga katarantaduhan ninyo, kayo na ang natuturo. Si Pastor ang pinag-iinitan ninyo. FBI release most wanted list including Pastor Kibuloy. Ayan, ang mga yan. Mga pinag-popost nila. Lahat pati yung mga tatabunan ng mga media platform biglang lumitaw dahil dito sa sa post ng NBI. So, FBI, sorry. FBI. Ewan ko ba? Pero ang problema kasi dito mga pare, wala nang naniniwala. Wala nang naniniwala sa mga pakulo nila na ganito. Na si Pastor may kasalanan o may naniniwala man pero yung mga tangang bobong mga tao na lang. Kasi wala namang kaso Actually, na nga yun, dapat matagal nang nakalaya yan, nakapag-bail yan si Pastor dahil nga wala namang bigat yung mga kinakaso sa kanila Pinapatagal lang dahil nga syempre, mabigat din to pag nagsalita si Pastor Kibuloy. Talagang pinapaniwalaan at talagang, biruin mo naman. Itong mama na to nakakapagtrabaho o nakagawa ng isang community na talagang zero corruption. Galit na galit yung mga demonyo, syempre. At dahil sa maraming asset ang KOJC. Diba? Maraming asset yan. Hindi mapagkakaila. Hindi mo matatawaran yung mga asset niyan.
Pero dahil yun sa sipag at tiyaga nito ni Pastor. Kaya lumaki ng ganyan. So yung iba dyan gusto pang kunin yung mga asset ng KOJC, mga demonyo. Eh, kinawawa nyo na nga dun sa siege eh, di ba? Kinawawa na nga nila sa siege yung mga, may mga namatay pa nga dyan. Di ba? May na-stress, trauma yun sa mga Pilipinong kapatid natin sa KOJC. Kumbaga, ang sarap-sarap ng buhay nila, biglang ginulo ng demonyong si Tory na to. At take note hindi po si Pastor nahuli. Sumuko po siya, ha? Sumuko. Yung iba kasi pinapalabas na nahuli daw eh. Sumuko po yan, ha? Para sa kaalaman ninyo. O, ayan. Pero bago tayo magpatuloy dito sa ating video, ano muna natin to? Tignan muna natin. Meron tayong isang good news dito. OBP nananatili ang ISO 9001 2015 certification sa 2025 ISO Surveillance Audit. Yon. So nananatili ang pinagkakatiwalaan ng ISO, ang tanggapan ng Office of the Vice President. So good news to para sa atin mga sumusuporta sa mga Duterte, especially kay BP Sara kasi po siya ISO na yan, no? ISO na yan. Yung presidente ba may ganyan? Wala. International yan. International ano yan, body. Kumbaga, tignan nyo. 2015 certification sa 2025. Ang lupit talaga ni BP Sara. Kaya, todo ano sila ngayon todo puwersa, todo bayad sa mga troll para siraan. Lalong-lalo na yung mga sumusuporta kay BP Sara. Yung iba nga dyan, mga vloggers, nag-aaway-aaway, mga tarantado eh. Hindi ko alam kung bakit nag-aaway-aaway yung mga vloggers na yan. Para saan? Sa ego ninyo? Ay na, puro kayo kabaklaan. O yan, ang ano natin kay BP Sara. Tsaka magtataka kayo, ang baba ng views ng mga Duterte supporter. Hindi ko alam kung mass report na ba yan. Ako hindi tumataas yung views ko ng ewan ko 1,000 pataas. Although mababa yung mababa yung aking subscribers, mababa yung subscription ko. Onti lang naman kasi yung iba diyan hindi pa naka-subscribe. Anong hinihintay natin mga pare, ha? Ba't hindi pa kayo nagso-subscribe? Isang pindot lang naman 'yan. So mababa, although 20,000 na yung aking subscribers. Pero mapapansin nyo sa mga banateros, bumaba din. Kaya nakakapagtaka na bakit ganun? Ang init ng balita pero ang bababa ng views. Weird, di ba? Ang nyo kasi, ang kukupal nyo kasing banateros bumanat kaya pinupuntirya kayo ng pinupuntirya. Ito napakita na natin yan. Ano pa ba yung isa? Wala na. So punta muna tayo dito sa bago natin pag-usapan yan si Senator Bong. Punta muna tayo dito kay Marcoleta kasi ito, yung naalala niyo yung Blue Ribbon hearing kahapon. So sa mga hindi napanood, pwede kayo manood diyan. Meron akong live kahapon diyan. Hanapin niyo na lang. So, para makita niyo yung mag-aksaya kayo ng oras sa patawa sa sa Blue Ribbon ni Lacson. Tapos, si Hontiveros na tanga, talagang ipinipilit pa na lumapit doon o idikit sa mga Duterte na naman yung issue. Ang puta ni Hontiveros. Parang gago talaga. Ito, panoorin natin to. Oy, dito to sa Sino yung may-ari ba? Sa Duterte Legacy. Thank you. Oy, wag mo i-copyright. Duterte Legacy. Ito, magtatanong dito si Senator Marcoleta, tinatanong niya yung mga witness, yung dalawa ng babae na nakatakip yung muka. Siya ang tinatanong niya yun, ha? Tignan niyo sino sasagot. Sino yung may-ari ba talaga nung bahay na yon? Your Honor, hindi po kami aware kung sino po yung owner mismo, but we are... I will answer that. Bakit? Bakit ikaw ang sasagot, Lacson? Bakit? Ha?
Hindi, ang weird kasi, di ba, ang tinatanong ni Senator Marcoleta yung dalawang witness. Di ba? Yung dalawang to nakatakip. So dapat sila ang sumagot. Silang tinatanong, ba't sumasabat ka dyan, Lacson? Tapos pansinin nyo, parang kabisado niya. Although, meron siyang, naaral niya siguro yan, pero dapat hindi ikaw ang nagsasalita para dito sa dalawang to. Di ba? Tama ba ako? Mali? Nangyari po dati, Doris Magsaysay Ho. And you were there as what? Staff ng tenant. Tayo na. Witness yarn? Ba't ito ang sumasagot? Stop din ba siya? Ito sabi nung ano. Ay, mag-follow din kayo dyan sa Duterte Legacy Official. Okay din yan, ha? Diba? Kasi ang tinatanong ni Senator Marcoleta yung mga witnesses. Bakit ikaw, Lacson, ng ano? Stop yarn? Witness yarn? Tanginan to, gago. Kaya maahalata mo Hindi niya mapigilan yung sarili niya na ipagtanggol o sumabat sa mga hindi niya dapat sabatan. Talaga to si Pinky, Hindi ako bakla. Ay, di daw yan siya bakla. Tenant kasi si Doris Magsaysay Ho na sila nakatira, sila yung staff. So nung nabenta, existing pa yata. Bakit? Di ba, hindi ba kayo nawiwirduhan mga pare? Ang gago di ba? O siya, hindi ka naman tinatanong pero ikaw yung sumasagot para dun sa dalawa. Di ba? Bakit? Alam na alam. Ba't alam na alam mo? Yung lease contract. So hindi Hindi, kasi baka, hindi ko naman sinasabing tanim witness, pero baka ganun ang nangyayari dito. Parang planted din to. Kasi alam na alam ni Lacson Tsaka parang inililigtas niya na hindi magkamali ng banggit itong dalawa. Kaya siya ang sumasagot para safe. Ganun ba yon, Senator Lacson? Tignan niyo yung page nito ni Lacson Puro tawa, puro yung actually naka-off na nga yung comment niyan Dahil puro pang babas yung ginagawa niya Bakit hindi nyo na maluloko yung tao sa mga style ninyo? O siya, hindi po pwedeng ililigtas nyo yan si Romualdez. Putang diyan na papunta yung turo Siya yung speaker Bakit ayaw nyong imbitahan dyan? Tapos, ang pinapakulong, ang layo-layo ng... Anong kinalaman? Paano nangyaring nakasuhan nyo si Senator Bong Revilla samantalang yung mga mismong nagnakaw at nakita doon sa casino na ito sila, although si Bernardo hindi yata, pero siya ang amo niyang mga yan, hindi nyo makasuhan. Tapos under pa sila ng WPP, di ba? Gago sila umalis. Pero pinipilit silang umalis nung bagong owner. And allegedly, ang bagong owner is Martin Romualdez. Yun ang sinabi. Oh no. Allegedly, ang bagong owner, sabi ni ni Marcoleta, pansin nyo, allegedly sa di umano ang bagong owner ay si Martin Romualdez. Biglang sumagot, no. And allegedly, ang bagong owner is Martin Romualdez. Putya, hindi pa nga tapos magsalita, nag-no ka na kagad kasi ang akala niya, itinuturo na si Romualdez na siyang owner nun. Yun ang sinasabi. Yun ang sinasabi mo kanina. Yes. At referring Yes. to... Tapos, 'di ba sabi nung Diskaya ni Orly, Curly ba 'yan? Curly. Hindi pa daw siya nakakapunta diyan sa Forbes. Pwede po bang pabuksan yung mukha ninyo tapos inaano ni Lacson? Hindi pa pwede kasi nga nakaano yan sila Tinago pa natin yung pangalan kung papakita rin yung mukha. Hindi ikaw ang pwedeng tumingin, ganyan-ganyan. Basta sasagutin mo lang kung oo o hindi na pumunta ka doon. Pero sinasabi ni Diskaya, itong lalaki, na hindi pa daw siya napunta dyan. Hindi natin sigurado kung totoo yun o hindi. Pero sabi niya, gusto ko makita yung mukha para sure ako na kilala ko kayo. Para ang mangyayari kasi dito, naliligtas na naman o nagkakaroon ng kalituhan. Sinasabi na walang kinalaman, parang ang nangyayari,
si Diskaya ang kumakausap dito sa mga to na sinasabi ni ano na parang dinadawit lang si Martin Romualdez ng Diskaya. Pero wala naman talagang kinalaman. Ewan ko Diskaya. No, based on documents, yung bahay na ibenta sa isang corporation, Golden Peasant Holdings Corporation. Incidentally, the major stockholder also used to sit in the board of at least 2 corporations associated with the Wow, kabisado former speaker. Ito yung Tignan nyo, hindi ba ako lang ba nakakapansin na talagang sinesafe ni Lacson itong si Romualdez? Kasi yung mga style niya di ba? Kasi bakit hindi mo hayaan magsalita yung tinatanong? Bakit ikaw yung sumasagot? Benguet Corporation. I think mining yata ito. Yung isa may joint venture sa ABS-CBN. Dito yung pangalan. Romualdez something. And another one, I think Mark Venture something. Siya At na saka sumagot. treasurer siya doon sa yung media company owned by Romualdez. Kasi Romualdez Media something na may joint venture sa ABS-CBN. So yun ang association. Thank you for the explanation, Mr. Chair. Putang ina, hindi naman siya yung tinatanong. Siya yung sagot ng sagot. Ano ba talaga, sir? Ma'am. Ma'am, sir? Kasi yan. Di ba? Yan na yung natuturo. Yung natuturo? Yung Blue Ribbon. Sa Blue Ribbon hearing, natuturo na talaga si Romualdez. Kumbaga, parang malapit na siyang malapit na siyang imbitahan dapat di ba? So, ang tendency, gagawa sila ng mga paraan. So, ito na nga ang ginawa nilang paraan. Isa to, si Senator Bong Revilla. Alam niyo ba na talagang pinag-uusapan to ngayon? Kaliwat ka ng mga media ang nagbabalita dito. Talagang hindi mapapagkaila na talagang sikat pa rin tong mama na to. Kasi pag siya ang inatake nyo, siya ang pinag-usapan, talagang maraming makikinig at manonood. Kaya nga, mautak din itong mga tarantado na to. Alam nila yung pupuntiryahin no? Alam nila na eto, syempre, dati nang may kaso, dati nang kinasuhan, dati nang nakulong. Pag tinarget nila ngayon, easy target talaga. Pag-uusapan at pag-uusapan. So medyo matatabunan na naman yung pautot nila sa yung mga flood control nilang anomalya. Tignan nyo mga pare. Mas pinag-uusapan itong pagkakakulong ni Senator Bong Revilla kaysa doon sa mga nilahad ni Libiste. Di ba? Kaysa doon sa mga pinapakita ni Libiste, mas pinag-uusapan tong si Senator Bong Revilla. So mautak din talaga itong mga demonyo na to. Tapos big fish ang tawag nila dito. Paano naging big fish yan? Senador yan. Ang nakakapagtaka. Big name, oo. Pero hindi big fish. Ang big fish, si Romualdez, si Saldico, tsaka si Bongbong Marcos. Tangina, hindi naman hindi naman gagalaw yung Congress kung hindi dahil walang basbas ng presidente. Hindi Kaya nga niya pinirmahan niya. Di ba sinasabi ko nga sa inyo, kung talagang para siya sa bayan o talagang para siya anti-corruption yan, una pa lang, hindi niya napipirmahan dyan kung may mga nakita siyang malalaking insertion. Doon pa lang, makikita mo na talagang yung Pangulo natin, hindi corrupt. Pero hindi, pinirmahan niya. Tapos, anong nangyari? Nagbigay ng kaya nga magtataka kayo mga pare. Putya, pinagmalaki niya nga yung flood control tapos wala siyang kinalaman. Doon na lang Doon na lang, huling-huli mo ng demonyo na yun Kung wala pa, bakit mo pinagmalaki kung wala kang kinalaman dyan? Ay gago ka, di ba? Ganun kasimple. Tignan nyo, si Pangulong Duterte. Di ba? Kung ano man ang mangyari sa akin, at least, yung war on drugs, naprotektahan ko yung mga kababayan ko, yung mga Pilipino. 'Di ba? Kung ano man ang balik sa akin, tatanggapin ko yan. 'Di ba?
Ganun ang presidente. Punta si Marcos, hindi eh. Pinagmalaki yung flood control project, umulan after 2 days. So, nabunyag na walang flood control. Tapos, nung next zona niya, mahiya naman kayo. Yun yung pinagsasabihan niya. Putang ina, mahiya naman kayo. Biglang naging kongreso ang may pakanahan niyang mga yan. Biglang senador na ang tinuturo nyo ngayon. O, sino tinuturo nila? Si Villanueva. O, ito na nga, si Senator Bong Revilla. Sino pa? Si Escudero. Sino pa? Si Binay. Sino pa ba yung ina? Si Grace po. Pero pa isa si JBRC to, di ba? Mga tinuturo nila. Pero yung mga binanggit ng Diskaya, including si Bongbong Marcos at si Zaldico at si Romualdez, hindi nila kayang paimbestigahan. Samantalang doon talaga sa kanila umiikot yung budget. Pero magtataka ka, bakit mga senador ang pinupuntirya? Di ba? Si Villanueva, puta siya yung naglabas niyang flood control na yan, bandang huli. Meron pala siyang flood control. Ghost project. Gago, di ba? Putang ina, kung ikaw, isipin nyo kung ikaw, kasangkot ka dyan sa mga maanumalyang flood control na yan, puta, hindi ka magsasalita dyan, tahimik ka. Hindi si Villanueva nga nagbunyag niyan eh. Siya ang isa sa nagbunyag niyang flood control na yan eh. Diba? Tapos siya na ngayon, may 1% pa daw siyang, may 1% pa daw siyang komisyon. Ng putya, gago. Hindi ba naman gago Tapos yung ibang mga Pilipino, naniniwala doon. Ano ba? Ano ba utak meron tayo mga Pinoy? Ayos naman tayo. Ito, panoorin na natin to kay Senator Bong. Pork barrel scam noon, flood control scandal naman na yon. Tila hindi na talaga natuto daw si former Senator Bong Revilla. Ayan ang sinasabi nila. Hindi na daw nadala si Senator Bong Revilla. Anong hindi nadala? Anak ng tinapa. Acquitted nga siya dun sa una eh. So, ibig sabihin, wala siyang ginagawa. Tapos ngayon, pero isipin mo to mga pare ha. Kung ako, halimbawa ako si Senator Bong Revilla, although kamukha ko naman siya, si Pogi. Ang kumontra pangit Hindi, kasi ganito Di ba ikaw nakulong ka nang wala ka namang ginagawa kasi sabi ng korte, acquitted siya. So, hindi na patunayan, wala siyang kasalanan. Putang ina, nakulong ka na nang walang kasalanan, gagawa ka pa ba ng kasalanan at makukulong ka ulit? Sinong tangang gagawa nun? Puta, yun nga, nakulong ako sa wala akong kasalanan eh. Ang hirap na eh. Tapos ngayon, gagawa pa ako ng kasalanan tapos makukulong ako. Ano ba yan? Hindi ba kayo nag-iisip? Tsaka isipin nyo yung tapang nito ng mama na to. Biruin mo humarap. Humarap dyan sa korte talaga, sa Sandigan Bayan. Talagang pagkalabas ng warrant, hinarap niya. Ibilib din talaga tayo sa tapang nito eh. Kabitenyo, syempre, alam niyo naman, mga kabitenyo, talagang matatapang yan. Ewan ko lang dun sa dalawang Remulla. Ewan ko kung Cavite ba talaga yun. Anyway. Pakabitayin niya matapang. So, inarap niya yung akusasyon sa kanya. At isipin nyo to mga pare. Pwede naman siya sanang magtago dahil marami naman niyang pera. Hindi naman natin na mapapagkailayan. Actually, isipin nyo nga ito eh. Noon pa marami ng pera yung mga yan. Tatay nila marami ng pera eh. Maraming lupain eh. Namimigay na nga lang ng lupa yan dyan sa Cavite. Tapos, magnanakaw pa sila. Hindi ko pinagtatanggol Hindi ko sinasabing wala siyang kinalaman o may kinalaman siya. Hindi Pero isipin nyo to. Putya, mayaman na yan noon pa. Yung pamilyang Revilla na yan. Natingin nyo yung mga barya-barya na yan eh. Maraming negosyo yan. Ano ba? Putang ina naman.
O, kita nyo, isipin nyo to, nakulong na nga siya noon nang wala siyang ginagawang kasalanan. Sa tingin nyo, gagawa pa siya ng kasalanan ngayon at pwede siyang makulong? Yeah. Ganun kasimple eh. Ito kasing si Bernardo, putang inang yan. Kaya nga pinakita ko sa inyo yung paglunok-lunok niya dun sa ano, yung babanggitin niya na yung pangalan ng mga senador, napapalunok siya. Kasi putyang ina binigay lang yun eh, yung statement na yun eh. Tapos, ito pa ang isa. Kaya magtataka ka dito sa mga sinasabi nito ni Bernardo. Putya, 4 na beses na yatang nagpalit ng statement yan. Ng affidavit, papalit-palit. So, paano mo paniniwalaan yan? Tapos, yung akusasyon kay Senator Bong Revilla, putyang ina, puro hearsay lang. Wala nga silang mapakitang ebidensya eh. 'Di ba? Sana meron kayong ebidensya. Kaya nga tingnan nyo, isa yan sa dahilan kaya walang tinatago itong si Senator Bong. Mapapansin natin, talagang humarap siya. Oh. Sige, maglabasan tayo ng ebidensya, harapin ko yung mga akusasyon sa inyo, 'di ba? Tapos tsaka isa pa yung maganda pag napatunayang wala na naman siyang sala, edi plus points pa yan sa kanya. Kasi lumalaban siya doon sa mga kagaguhan itong gobyerno na to. Hindi siya natatakot. Minus na naman yan kay Bongbong Marcos. Tangina, kung sino-sinong gusto nyong ipakulong, yung gusto naming makulong, tangina, ang sasaya ninyo. Matapos humarap sa Sandigan Bayan sa New Quezon City Jail sa Barangay Payatas ang bagsak ng dating mambabatas. Yan ang agenda report ni Joan Manalo, live nag-uulat mula sa Sandigan Bayan. Joan, ano na ang latest sa kaso ni dating Senador Revilla? Corina, balik kulungan na nga si former Senator Bong Revilla. Ayan puta na yan yung sinasabi na naman nila na balik kulungan, mga gunggong. Ako sa inyo. Ngayong muli siyang humaharap sa kabi-kabilang kaso kaugnay naman sa flood control scandal. At tila nag-level up nga itong hinaharap niyang kaso dahil kung dati ay 10 million pesos lang itong pinag-uusapan sa kinasasangkutan niyang kaso, ngayon ay dawit siya sa 92.8 million pesos na umano'y ghost infrastructure project sa Pandi, Bulacan, kung saan siya ay humaharap ngayon sa kasong graft at malversation. Dumating si Revilla sa Sandigan Bayan pasado 10:00 ng umaga ngayong araw bilang bahagi ng kanyang mga pagdadaan ng proseso bago siya ikulong. Humarap siya sa Sandigan Bayan 3rd Division para sa kanyang return of warrant, booking procedures at commitment order, kung saan nagdesisyon ng korte na pansamantalang ikulong si Revilla sa New Quezon City Jail sa Payatas. Pero may pending motion pa ang kampo ni Revilla na humihiling na sana ay sa PNP Custodial Center sa Camp Crame ikulong ang dating senador dahil daw ito sa security reasons. Nakatakda itong pag-usapan at pagdesisyonan ng korte ngayong Biyernes. Pero paliwanag nila, hindi maaaring ilipat si Revilla nang walang utos ng korte. Nanindigan din ang Sandigan Bayan na ayaw nilang magbigay ng general impression na may special privilege ang dating senador dahil lahat ng akusadong lalaki sa flood control scandal ay nakadetina sa New Quezon City Jail. Nagbigay din naman ng commitment ang BJMP na magdadagdag sila ng tauhan para masiguro ang kaligtasan ng dating senador dito sa kanilang facility. At bagamat non-bailable o walang piyansa ang kasong malversation, 90,000 pesos naman ang itinakdang piyansa para sa graft. Ay, mali ako kanina, sorry. Yung malversation pala ang may 90,000 na na pwedeng mag-bail yung o piyansa. Yung naman yung yung graft and corruption yata ang ang wala. Charge ni Revilla. Agad din siyang nagpiyansa sa Sandigan Bayan 4th Division Clerk of Court ngayong araw kung saan lilitisin ang kanyang kasong graft. Nanindigan Tama ba? non-bailable o walang piyansa ang kasong malversation. Ayun, tama. Ay, tama pala ako. Sorry. Nabibingin na ako Yung ulitin natin yung malversation walang piyansa. Non-bailable. So, yung graft ang meron. 50,000 pesos naman ang itinakdang piyansa para sa graft charge ni Revilla. Agad din siyang nagpiyansa sa Sandigan Bayan 4th Division Clerk of Court ngayong araw kung saan lilitisin ang kanyang kasong graft. Nanindigan naman si Revilla na malinis ang kanyang konsensya sa kabila ng mga patong-patong na kaso laban sa kanya. May komento rin ang anak niyang si Cavite 1st
Hindi, kasi kung medyo alanganin siya dyan, o siya pwede naman siyang magtago eh. Pwede naman siya magtago sa mga akusasyon sa kanya. Kasi hindi naman totoo yan eh. Bakit ko pupuntahan yan dyan? Pero at least hinarap niya. Yun ang maganda. So dun pa lang, medyo, alam mo yun, alam na natin na itong mama na to eh talagang ginigipit lang. O tinatrabaho lang o para lang panakip butas dito sa mga katarantaduhan ng gobyerno ito. Halata naman. District Representative Jolo Revilla tungkol sa pagkakaaresto ng kanyang ama. Siyempre, nalulungkot kami. Pero nire-respeto namin yung mga institution. And yun na lang muna siguro. O, tas ito pa, isa pa yan, si Representative si Kung Jolo na tinatrabaho din ngayon. Kasi may mga lumalabas na post na pinupuri niya si Marcos. Actually, matagal na yun bago pa mag-election yun eh. Pinupuri niya. Alam nyo ba na ito si Kong Jolo ang nagsusulong, isa sa nagsusulong para yung sahod sa Maynila ipatas na sa mga probinsya. So wala nang provincial rate. Siya ang nagsusulong niyan sa Congress. Ewan ko kung bakit hindi pa rin hanggang ngayon hindi pa rin napapatupad. Although sabi nila, mas maraming maapektuhan, marami daw maapektuhan ng negosyante. Ganun talaga. Pero meron naman kasing mga negosyo na nasa probinsya na mas malakas. Unlike sa Manila. Kasi bakit? Mas mura ang lupa sa probinsya. So, ang tendency, pwede naman sigurong ipata sa Maynila ang sahod ng ano. Ewan ko nga kung bakit hindi pa rin eh. Sana. Dahil sa panggigipit, siguro kaya natagalan. Paliwanag naman ng legal counsel ni Revilla na si Attorney Francesca Senga, hindi admission of guilt at liability ang kusang pagsuko ni Revilla sa CIDG tama. kagabi. Nag-surrender siya upang harapin ang mga paratang laban sa kanya. Yan. In fact, si former Senator Ramon Bong Revilla is actually eager for the judicial process to proceed. Yan, oo. Kasi tama naman eh. Kung wala ka naman tinatago, bakit ka magtatago? Ay, hindi. Iba naman ang kaso ni baka sabihin nyo yung kay Bato eh. Iba naman ang kaso ni Bato. Iba naman yung kaso ni Senator Bato. Kasi siya, alam naman natin gigipitin lang siya. Kagaya nung ginawa kay Pangulong Duterte, di ba? Bigla na lang hinuli, bigla na lang pinadala doon. Iba naman yun. Pero ito, at least si Senator Bong, gustong-gusto niya talagang maumpisahan na yung investigasyon patungkol dyan para mapatunayan na wala talaga siyang ginagawa. Kita nyo yung mama, ang tapang. Oh. Yung Pangulo yan, ewan ko na lang. Kung si Romualdez yan, ewan ko na lang. Bakit? Kasi so that the alleged evidence against him or the lack of it would finally be judicially scrutinized Yan. in keeping with the dictates of due process. Nice. Bukod kay Revilla, humarap din sa Sandigan Bayan sina DPWH Assistant District Engineer Bryce Hernandez at Engineer JP Mendoza na co-accused ni Revilla sa mga kaso. Ito dapat talagang maano to, itong mga BGC boys na to, si Hernandez at Mendoza. Bakit? Putya huling-huli yan eh. Kaya nang may ebidensya na huling-huli na nagmamoney laundering. Diba? Na nagkakasino. Diba? Oh. Tapos amo nila si Bernardo na putyang ina parang naliligtas na ngayon si Bernardo dahil nagtuturo ng iba at nagbalik ng pera. Oh, ang tanong, yung pera bang binalik nila yun lang ba yung ninakaw nila? Hindi, di ba? Kasi putang ina porkit nagbalik ka ng pera, safe ka na, pwede ka nang pumasok sa WPP. Ay, ang inang katangahan yan.
Hindi, kaya ka nga nagbalik ng pera. Hindi, dapat ang ginawa ninyo, kaya ka kayo nagbalik ng pera, ibig sabihin may ninakaw kayo. Kaya dapat managot din kayo. Yun. Putang ina to mga ton, tatanga. Ewan ko sa batas natin, ang labo eh. Bagay, bending the law nga naman. You have to bend the law. Ang labo, di ba? Putang ina, nagnakaw ka ng pera, ibabalik mo, tapos safe ka na. Draft at malversation at ayon sa commitment order na in-issue ng Sandigan Bayan 3rd Division today sa New Tsaka yung Bernardo, putang ina, maniniwala kayo dyan. Putang ina, ang dami-daming ano niyan. Alam nyo ba, ang daming ari-arian niya ni Bernardo? Ha? Ang description nga dyan, siya ang pinakamayamang congressman. Ay, hindi. Ano ba siya? Engineer, di ba? Yusek pala. Sorry. Siya ang pinakamayamang Yusek sa buong mundo. Di umano. Kasi yung asset daw niyan, kakaiba. Sobrang dami daw. Daw. Sabi lang ha. So, tanginang yan. Kung ikaw, pinakamayamang ka, bakit ka makikipag deal sa mga senador? Diba? Tsaka isipin nyo mga pare, congressman ang may mga district na yan. Congressman ang may mga hawak dyan sa mga district engineer na yan, sa mga USEC na yan, congressman yan. Putang ina, paano napunta sa mga senador? Yun yung ang weirdo eh. Weird talaga, weird. Quezon City Jail din sa Payatas dadalhin sina Hernandez at Mendoza. At yan muna ang pinakahuling balita. Tapos bugbugin ni ano, no? Balik sa'yo. Diba, ang sabi niya, magkakasama daw itong mga to sa kulungan. Putya, action star yan si Senator Bong. Putya, posibleng walang alam sa ano yan. Sa sapakan yan. Bugbugin niya. Ang dalawa na to, tayo lang yan. Rina. So, John, meron ba tayong ideya kung ano ang itsura ng kanilang magiging mga selda? Ano ang ini-imagine kasi yan ngayon ng tao, ano? May kasama ba silang ibang mga inmates doon or solo-solo sila? Corina, ayon kay BJMP spokesperson J-Rex Bustenera, sasailalim muna sa 7-day mandatory medical quarantine itong si Revilla as per protocol. So during this time ay hiwalay siya sa ibang inmates. Pero pagkatapos nito ay makakasama niya na yung iba pang co-accused niya sa iisang selda dito nga sa New Quezon City Jail male dormitory sa Payatas. At Pero, yung aura ni Senator Bong Revilla, medyo relax lang, no? Medyo relax lang siya. Kasi, ikaw kung kagaya ni Romualdez, kita mo yung itsura ni Romualdez, mukhang stress. Kasi nagnakaw eh. Yun siya na yung malapit ituro eh. Kumbaga, siya na yung magigipit eh. Kasi nagsalita na eh, di ba? Si Zaldico nagsalita na. Na ang pinakapinuno nga dyan si Marcos tsaka si Romualdez. So, medyo na-stress siya ng mga panahon na yun. Tignan nyo, pumayat. Yung mukha niya bumagsak. Kasi stress siya. Dahil may ginagawa siyang kagaguhan. Katarantaduhan, di ba? Unlike dito kay Senator Bong Revilla, medyo relax lang siya. Chill lang. Kumbaga makikita mo sa mukha niya, wala naman akong ginagawang masama. Hindi ko nga alam bakit ako nandito. Pinagtitripan na. Ang lakas power trip tong gobyerno na to no? Hindi nyo ba napansin? Power trip kung sinong gusto nila o sinong isipan nilang pagtripan, pagtitripan nila eh. Halo rin siya sa general population. Nasa mahigit 3,600 na PDLs itong kasama sa sinasabing general population na nandoon sa New Quezon City Jail sa Payatas. At kasama na nga rito itong mga akusado sa flood control scandal. Nauna na rin sinabi ni DILG Secretary John Vic Rimulya na walang special treatment para sa dating senador. So isasama din siya doon nga sa tinatawag na general population sa iisang selda dito sa New Quezon City Jail sa Payatas. Corina. Ayun, okay. So, klaruhin ko lang. So, 7 days nakahiwalay dahil sa kailangan i-check up. At pagkatapos ay doon na siya sa selda, nakasama niya ang mga kapwa politiko
na hinihintay ang paglilitis ng kanilang kaso. Tama ang impormasyong yan, Corina. No? So sisiguraduhin din daw ng BJMP na itong security reasons nga na sinasite ng legal counsel ni Revilla ay hindi magiging issue kahit na kasama niya itong mga general population na nakakulong din, nakapiit din dito sa New Quezon City Jail sa Payatas. Okay, at mayroon pa kasing higit sa isa ang kaso sa kanya. Isa ay bailable, nagbayad na sila, pero hindi pa rin siya makakalabas dahil yung iba naman ay non-bailable offenses. Tama? Yes, tama ka dyan, Corina. Bagamat nag-submit na sila ng bail nila kanina na 90,000 pesos nga, yun ay para sa graft charge lang ni Revilla. So, ibig sabihin, makukulong pa rin siya dahil humaharap pa rin siya dito sa isa niyang malversation case na non-bailable o walang piyansa. Okay, may bago bang pahayag ang dating senador o ang kanyang pamilya, John? Kanina, Corina, tipid yung naging sagot sa atin ni former Senator Revilla sa kung ano ang nararamdaman niya ngayong inaaresto siya. Sabi niya lang kanina na naninindigan siya na malinis ang kanyang konsensya at nagpapasalamat siya sa mga nagdarasal daw para sa kanya. Nanatili namang tikomno ang bibig ng kanyang asawa na si Lani Mercado na kasama niya all throughout the process kanina. Habang itong ang anak niya na si Jolo Revilla ay nagsabi naman na nirerespeto nila yung mga institusyon na nag-uphold lang naman ng batas natin dito sa bansa. Corina. Maraming salamat, Joan Manalo, nag-uulat live mula sa Sandigan Bayan. Ito rin ang isang maganda dito sa mga Revilla na talagang hinaharap nila kung ano yung mga akusasyon sa kanila, lalo na to si Senator Bong. Dahil hindi rin naman umatras siya noon, hinarap niya rin, actually ano pa nga siya noon senador pa siya noon Yung panahon ni Corona na pinapapirma din sila ng impeachment, 'di ba? Pinapapirma ng impeachment tapos ayaw niyang pumirma. Tapos pinatawag, naalala niyo 'yun, pinatawag to ni Pinoy doon sa Malacanang. Hindi siya pumirma, nanindigan siya na ayaw niya. So, ginipit siya, pinakulong. Ganon din ang nangyayari dito, pero ibang senaryo naman. Si BP Sara alam mo na, pinapa-impeach ng ng administrasyong to, gusto ma-impeach, gusto mawala. Pero hindi rin pumirma yung pamilya niya. Si Kong Lani, si Kong Jolo, si Kong Brian, hindi rin pumirma sa impeachment. So ganun din. Ginipit na naman si Senator Bong. So paulit-ulit yung style nila ngayon na pag hindi ka sumunod sa gusto ng administrasyon ng gobyernong to, medyo yayariin ka nila. Ang masakit lang, napawalang sala na to noon Diba? Acquitted yan. Ulitin ko sa inyo, acquitted po yan ha. Hindi yan guilty. Pero dahil sa panggigipit ng gobyerno ngayon, dahil nga kailangan nila magturo ng mapag-uusapan at maingay na personalidad, artista, sikat. Ayan, si Senator Bong Revilla ang tinuro nila, di ba? Pero tinuturo nila dati si Escudero, si Senator Chis Escudero, si Senator Joel Villanueva, pero mas nauna pa tong mapakulong kaysa dun sa mga una nilang tinuturo. At mas nauna pa tong mapakulong dito sa mga demonyong itong demonyong Yusek na to, tsaka tong si Alcantara. Diba? Ganyang katindi ang gobyerno. Pag gusto nila, gusto talaga nila. Ganyan ang ganyan ang style. You have to bend the law. Diba? Ang tindi. Hindi ba tatawaran ng galing ng mga tarantado na to? Anyway mga pare, maraming salamat po sa pagsama sa akin. Hanggang dito na lang muna ang ating video. Kung nagustuhan nyo, please subscribe to my channel at huwag kakalimutan mag-share at mag-like sa ating mga video. Paring RJ sa FB at paring RJ Banateros sa TikTok. Banateros 2.0 at SMNI DZR 1026 Vox Populi. Ang boses ng masa sa YouTube at sa Facebook. Maraming salamat mga pare. Ingat po kayong lahat and God bless you all. Ako po si paring RJ.